worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
napapagod, naghihina at naglulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kayawin ay makitiwala, buhay sisigla at lalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, naghihina at nanlulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kayawin ay magtitiwala, buhay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipan, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. O good morning, Jesus, mga kapatid. At welcome sa ating Thursday edition. Yan. Habang Thursday edition, ito'y kumbagay pinagpalang araw na kung saan ay patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Minister Boy, bati ka muna. Gandang umaga mga kapatid. Ang bawat araw na kaloob ni Lord ay napakaganda. Kaya dapat talagang ang bawat isa ay nagsasaya, nagdiriwang. Ano man ang kalagayan sa buhay, hayaan mong ang Diyos ang magpatotoo ng kanyang kabutihan sa buhay mo. Thank you, Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. Dawa, mga kapatid, kayo po'y laging excited, no? Kundi darating itong mga araw na ito, hindi lamang tuwing Huwebes, kundi Monday, Tuesday, ang Wednesday, Bible study, Thursday, Friday, ang Saturday naman, ito yung ating awit ng pag-ibig. Of course, ang pinaka-highlight niyan ay yung ating Sunday fellowship. Kailangan excited tayo lagi na alam natin po na ang araw na ito ang pinili ng Diyos na kung saan mangungusap muli siya sa kanyang bayan. So mangungusap talaga ang Panginoon kung talagang tayo ay makikinig mabuti at ating kumbagay ating pagmumuni-munihan, no? Yung mga pinag-uusapan, yung ating mga pag-aaral
At marami pa tayong dapat malaman. Di ba, Minister Boy, no? Yung ating mga pag-aaral na talagang bigyan niyo po ng panahon to, mga kapatid. Hindi lamang ito araw na para bang isisingit lamang natin dun sa ating mga mga espesyal na gawain araw-araw. Kailangan always to it. Kung wala ka man rin lang ginagawa, saan ka man naroroon, nasa kalsada ka, kung malay nasa opisina, nasa tahanan, see to it na lagi merong panahon na inilaan para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon, itong araw po natin ito, kami excited ni Minister Boy. Kami po excited in the sense na kung nasundan niyo po yung mga pagtuturo no Monday, lalo ng Tuesday, no? Ng pagtuturo nila Pastor JB at Sister Cora Kagimbal tungkol sa tinatawag na 10 kautusan ng Panginoon. Tapos may nabanggit Sister Cora po doon na ako mismo ay, kumbaga nag-register sa akin to eh. At nakalagay nga po doon hindi masamang gunitain o balik-balikan ang mga pagtuturo. Anyway, bago tayo magpatuloy, no? Itong ating verse of the week. Minister Boy, itong verse of the week natin. Pastor Rapi, mag-pray muna tayo. Oo nga pala, no? Sa sobrang excitement natin. Sige, Minister Boy, manalangin ka na po. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa bawat pagkakataon na kami napipili mo upang maging bahagi ng iyong banal na gawain. Magi po kaming pagpapala sa lahat ng aming mga kapatirang nanonood. O Lord, una po, patawad po sa mga kumalian, kahinaan, kasalanang nagagawa. Marapatin mo po kami sa kabanalan ng iyong mga salita na aming daladala ngayon, O Lord. Ikaw po ang magpahayag. Banal mo pong Espiritu ang sumaaming dalawa ni Pastor Rapi, O Lord. At malalim po ang aming pagkaunawa na kung sa sarili namin wala po kaming sapat na kakayahan. Tangi ikaw lamang po, O Lord, ang maparangalan. Purihin ka't dakilain. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. So yung ating verse of the week, dito po sa 1 Peter chapter 4, verse 10. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Sa Tagalog, Minister Boy. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga tayo ay pinagkalooban ng Panginoon, no? Ang mga kaloob, ito'y magamit natin sa tamang pamamaraan. Now, going back po sa sinasabi ko kanina, ganun po kami ka-excited ni Minister Boy. Kasi nga po, yung last Tuesday ay may nabanggit po Sister Cora, no? Nasabi niya na hindi masamang balik-balikan, lalo na ang 10 kautusan. Kasi yan po ang ating gabay. Gabay po natin yan, mga kapatid, upang hindi tayo magkamali sa araw-araw natin pamumuhay. Amen. Ito yung pinakaliwanag ng ating daraanan ayon sa sinabi sa awit, no? 119, 105, na sinabi ni David, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, babalikan ko po yung ating verse of the week last week. Kasi malaki po ang kinalaman nito dun sa pag-aaral na aming ipagkakaloob po sa araw nito ni Minister Boy sa grasya at awa ng Diyos. Hayaan niyo basahin ko po itong Psalm 77, verse 11 and 12. I will remember your great deeds, Lord. I will recall the wonders you did in the past. I will think about all that you have done. I will meditate on all your mighty acts. Tatlong bagay po kasi ang binigay dito ng psalmist
na emphasis. Una, sabi niya, I will remember. Lagi kong aalalahanin ang great deeds o mga dakilang gawain na ginawa mo sa buhay namin. Then sabi niya, I will recall. Babalikan ko ang lahat ng bagay. Kasi nga tayo po, minsan andun yung posibilidad na makalimot, no? Madali tayong makalimot sa konting sandali. Nakakalimutan natin ang maraming bagay. Kaya nga sabi niya, I will remember, I will recall, then sabi niya, I will meditate on all your mighty acts. Meditation. Pag sinabi meditation po, ay titingnan natin mabuti, i-examine natin ang mga magandang o dakilang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Examine natin. Ano ba yung ginawa niya sa atin? Mabuti ba? Masama ba? Nakabuti ba sa bawat isa? After examining, experience. Maranasan natin yung mighty deeds na ginawa ng Diyos sa buhay natin. And after sabi nga, examining, after experiencing, then gagawa ka na ngayon ng iyong conclusion. At yung conclusion mo ay mamuhay ng tama ayon sa standard ni Lord. Ayon. Hindi ayon sa standard ng tao, but based on the standard of the Word. Ngayon, babalikan ko rin po ang pagtuturo ng Acts 6. Kasi doon sa binasa ko po, I will recall, I will remember, and I will meditate. Dito po sa Acts chapter 6, sa verse 19 hanggang 20. 1 Corinthians po pula, mga kapatid. Sorry po. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Ganito po ang nakalagay. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourselves, but to God. He bought you for a price, so use your bodies for God's glory. Tandaan nyo, i-recall natin, let's remember, then meditate. Ayon po rito sa talatang ito, sabi, we are the temple of the Holy Spirit. Each believer is a temple of the Holy Spirit. Templo ka na ngayon. Pagkatapos na ikaw ay templo, sinabi, you are bought for a price. Binili tayo. At ano yung price? Of course, ang dugo ng kordero. Napakataas ang halaga. Nakabayaran na binili tayo ng Panginoon. Pangatlo, you are not on your own. Hindi natin to. Ito ay sa Diyos na. And we are all obligated to live a life that reflects God's character. Obligated. At ang pang-sunod, we are elevated from an ordinary vessel to a sacred vessel. Sacred. So kung unawain natin mabuti, i-recall natin, remember, and meditate on it, mataas na yung ating posisyon. The highest, pinaka-highest promotion na binigay ng Diyos sa atin to be elevated from an ordinary vessel to a sacred vessel. So ibig sabihin, hindi na dapat nagkakaroon ng bahid na kasalanan ang ating katawan dahil tayo ay temple of the Holy Spirit. Di po ba, mga kapatid? Kaya nga, kailangan balikan natin siya.
Ngayon, yung aking pong tatalakayin sa umagang ito ay mostly related doon sa aking binanggit. Dito po sa Romans chapter 3, babasahin ko po sa Good News Version. Romans chapter 3, verse 20 to 25. For no one is put right in God's sight by doing what the law requires. What the law does is to make man know that he has sinned. But now God's way of putting people right with himself has been revealed. It has nothing to do with the law, even though the law of Moses and the prophets gave their witness to it. God puts people right through their faith in Jesus Christ. God this to all who believe in Christ, because there is no difference at all. Everyone has sinned and is far away from God's saving presence. But by the free gift of God's grace, all that are put right with Him through Christ Jesus, who sets them free. Verse 25. God offered Him so that by His sacrificial death, He should become the means by which people's sins are forgiven through their faith in Him. God this in order to demonstrate that He is righteous. In the past, He was patient and overlooked people's sins. But in the present time, He deals with their sins in order to demonstrate His righteousness. In this way, God shows that He Himself is righteous and that He puts rights everyone who believe in Jesus. So yung ating pag-aaral po, kailangan i-recall natin lahat. Remember na, alalanin natin lahat and meditate on it. Ano ang ginawa ng Diyos? Kaya itong pag-aaral natin ay God's way of putting people right with God or God's gift of righteousness. Pero bago natin talakayin po ito, meron dalawang scripture. Bakit ito'y God's gift of righteousness? Bakit God's way of putting people right with God? Dito po sa Ezekiel chapter 18, verse 24. Sa Good News Version ko po babasahin. But if a righteous man stops doing good and starts doing all the evil, disgusting things that evil men do, will he go on living? No. None of the good things or none he did will be remembered. Kung susuriin natin mabuti itong talatang ito, walang makakapasa na kahit sino. Hindi natin masusunod. Hindi natin sabihin, nasunod ko lahat, Lord. Kasi sabi rito, if you are a righteous person doing good, pero huminto ka ng paggawa ng mabuti, none of the good things you did will be remembered. Eh, nasan na ngayon tayo ngayon? Ano ang posisyon natin ngayon? Hopeless. Helpless. Patuloy tayong magiging slave ng kasalanan. Dito rin po sa James chapter 2 verse 10, much related din doon sa Ezekiel. Sabi po sa James chapter 2 verse 10, whoever breaks one commandment is guilty of breaking them all.
ay wala talagang pag-asa. Nagawa mo ang ilan, na-break mo ang isa, back to zero. Wala talaga, hindi tayo makaka-move. Di po ba? Paano ka makaka-move? Paano ka makakapamuhay ng maayos? Ma-break mo ang isa, binrake mo lahat. Kaya nga itong ating mga pag-aaral po itong araw na ito is recalling, remembering, and meditating of the mighty works na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Now, so yung pag-aaral nga po natin, God's gift of righteousness, regalo ng Diyos. So itong pagtuturong ito, that no one can be justified or no one can be declared righteous, wala. Based on the scripture, by following the law. So pag sinunod mo ang batas, hindi ka pa rin madideclare na righteous. Kasi ang law, hindi ka naman pwedeng iligtas. Ang trabaho ng law, what the law does, is to make men know that he has sinned. So ang trabaho ng law, i-remind tayo na meron tayong nagawang hindi tama. Pero wala siyang kapangyarihan, iligtas tayo. Ngayon, the righteousness is a gift of God's grace. It's a gift received by faith. Na kailangan paniwalaan natin na tayo ay niregaluhan ng Diyos. Though we are not deserving, niregaluhan tayo nito by faith, and it demonstrated God's justice in providing a way for forgiveness. Yun lang po ang tanging pamamaraan para tayo ay mapatawad. Na tayo ay regaluhan ng Diyos ng kanyang katuwiran. Kasi nga, kung babalikan natin dalawang scripture, wala nga makakapasa. Hindi mo pwede sabing, righteous ka before God. Ngayon, doon sa verse 21 po, no, meron dyan sinabing, but now. Sabi niya, but now. So yung sinasabing but now dito, it's not referring for a specific time. Kundi ito yung pagbabago ng flow ng argumento ni Paul. Pagbabago, biglang nag-shift. Nang sinasabi, having shown the impossibility of gaining righteousness by human effort. Napaka-imposible na sa isang tao na magkaroon ka ng righteousness sa pamagitan ng effort mo. Imposible. Walang magagawa. Hindi kaya. Kasi nga, Titus 2:5, if you violate one, you violated everything. So, kahit anong effort ng tao, hindi mapapasa atin to. So, Paul explained that the righteousness that God Himself provided, usually translated justified. Yun yung sinasabi niya. That God will impute His righteousness to ungodly sinners. I-impute niya, ilalagay sa atin. Sa mga ungodly sinners. At who are the ungodly? Tayo. The ungodly. Na walang kakayanan. So, ang ginawa ng ating Panginoon, ilalagay niya yung kanyang katwiran sa atin. Regalo. So, bakit naging unique ito? Sobrang naman unique niyang righteousness na yan. You know why? Unang-una, God is its source. Ang source ng righteousness, siya. Walang pagmumulan kundi siya. Dahil ang tao wala po nun. Kaya nga, ang source ng righteousness is God Himself. Siya mismo. Pangalawa, it fulfills both the penalty and the precepts of God's law.
Christ's death as a substitute pays the penalty for those who failed to keep God's law. Tayo yon. We failed to keep God's law. So ang ginawa ng Panginoon, kailangan talaga yung tinatawag na doctrine of substitution. Na imbis na tayo ang mag-suffer, si Kristo nag-suffer. Kaya nga, we recall, we remember, and meditate on it. Pangatlo, because God's righteousness is eternal. The one who receives it, enjoys it forever. Yun ang maganda, mga kapatid. Kaya kailangan balikan natin ito. Kasi yung righteousness, dapat ini-enjoy na natin yan forever. Malaya na tayo from the power of sin. Nagkakaroon lamang ng kapangyarihan ang kasalanan if we allow sin na i-dominate na naman tayo. Kaya lagi tayong, kaya nga nasabi nung Tuesday, mahalagang paalalahanan tayo. Kasi nakakalimot na hindi natin namamalayan na ikaw ay kinoconquer na naman ni Satan. Kinoconquer ka na naman niya ng very subtle na hindi mo napapansin o hindi natin napapansin, hawak ka na pala niya, controlled ka na pala niya. Pero ginagawa mo yung dapat gawin mo, sabihin natin isang lingkod ng Diyos, pero hindi mo alam o hindi natin alam, conquered ka niya na. Kaya mahalagang napapaalalahanan tayo doon sa mighty deeds sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Now, doon sa verse 22 and 23, sabi, there is no more difference. Bakit? Sabi niya, this explains that God can bestow His righteousness on all who believe. Doon sa maniniwala, tatanggap sa Kanya, susunod sa Kanya, tatalikuran ng kasalanan, ibibestow niya ito. And sinasabi din, Jew or Gentile, because all men without distinction na, lahat na ng tao. Without distinction, even the Jew, tayong lahat, the Gentiles. Bibigay niya ito. Na, kaso nga, yung nga po nangyayari, nakakaligtaan. Pero, hindi naman dapat kaligtaan ni Mr. Boy, no? Dapat ba makaligtaan yun? Parang nakalimutan ko. Nilinis na pala ako. Ay, nakalimutan ko. Meron na pala akong gift of righteousness. Hindi dapat. Kasi yan, sa isang taong who believed, who accepted Jesus Christ, who turned away from the sins and obeyed God, i-enjoy mo to forever. Forever na ikaw ay malaya na sa kasalanan. Now, sa verse 24, yung salitang justified, the word occurred 30 times in Romans. Imagine niyo, ang sulat ni Paul sa Romans, itong salitang justified was mentioned 30 times. So, ibig sabihin, paulit-ulit na sinasabi ni Paul, declared righteous ka na, declared righteous ka na. Kaya nga, to declare righteous, o yung verdict sa atin ngayon, yung talagang verdict sa atin, pardon from the guilt and penalty of sin. Pinatawad na tayo. Pardon and from the penalty of sin. Ito'y inako na ni Yesu Kristo. Hindi tayo, siya. Kaya nga tayo pinapaalalahanan muli, tinubos ka na eh. Tinubos na tayong lahat. At tayo ay elevated from an ordinary vessel to a sacred vessel. Sacred ka na, sagrado ka na, banal ka na. Hindi na dapat nagkakaroon ng bahid na kasalanan ang buhay natin. Dapat pagkaharap mo na ang kasalanan, no way. No way, sin. No way. Ako ay isa ng templo ng banal na Espiritu Santo and mustly expected sa atin, mga kapatid. Napakataas. Pangalawa, the imputation of Christ's righteousness to the believers to be accepted by God.
Tsaka lang tayo tinanggap ng Panginoon because of that, the doctrine of imputation. Binigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang righteousness at naging accepted na tayo before God. Pangatlo, God imputed believers' sin to Christ in His sacrificial death. Yun ang nangyari. Inimpute natin. Nilagay natin yung kasalanan natin kay Jesus Christ sa pamagitan ng sacrificial death. At hindi lang po yun, alam niyo po ba, the believers receive this gift of grace by faith alone. Kailangan mo ng faith. And ang pinakamaganda po rito, alam niyo po ba, sanctification, the Word of God, which He makes righteous those whom He has justified apart from human effort or merit. Wala tayong ka-effort. Ang gagawin lang natin, you believe in Him, you accept Him, you turn away from sins, and obey Him. Yun lang ang gagawin natin. And everything ginawa na ni Kristo para sa ating lahat. Now, sa verse 25, whom God set forth, sabi po, itong sacrifice na ito was not accomplished in secret. Hindi ito inilihim. Hindi ito itinago. Kundi, but God publicly displayed His Son on Calvary for all to see. Di po ba? Kaya sineselebrate natin yan during Holy Week. It was done publicly. Hindi ito itinago, hindi inilihim. Marami nakakita, marami nakasaksi sa ginawang sacrificial death on the cross ni Jesus Christ. Kaya walang pwedeng magsabi na, magdi-deny na hindi ginawa. Ginawa niya publicly para ma-appreciate natin yung ginawa niya. Kaya nga po, Christ's death satisfied the offended holiness and wrath of God against those for whom Christ died. Para po isipin natin, satisfied ang ating Diyos na tanggapin yung sacrifice laban dun for whom Christ died. Para bang akalungkot, no, mga kapatid, no? Pag ni-recall mo, remember, and meditate. Gawin po natin yun. At muli, manunumbalik yung ating sigla in serving God. Kahit na in different situation or circumstances. Kasi ginawa niya na nga eh. I hope, mga kapatid, itong pag-aaral na ito will open our eyes. Buksan ang ating mata, ang ating kaisipan sa mahalagang bagay na ito. At ito ay i-enjoy natin forever. Supposed to be. Ini-enjoy na natin yan. Freedom from sin, kaya sa Galatians 5:1, sabi doon, I have set you free. Do not let yourselves be slaves again. Inasabi ni Paul. Huwag mo nang hayaang maging slave ka muli. Dahil nga sa ginawa niya na. At tinapos niya na. So, mga kapatid, napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Unending thanksgiving to God sa kanyang ginawa. Amen. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, natatalakay naman ni Minister Moy ang mamaya ang Romans 5. Batiin muna natin ang may mga kaarawan today. Ngayon po ay July 24. Ayan. Ang mga may birthday ay Brother Bing Tabora. Amen. May primo, aking pong pinsan sa Agoo. Agoo, La Union. Happy birthday, primo. Brother Ray Gicaro, of course, ang asawa ni Sister Libay, Sister Flor Cunanan, Brother Daniel Meres. And happy anniversary kay Brother Ferdy and Sister Beron Patulay. Happy birthday and happy anniversary po sa inyo lahat.
happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Magandang umaga po muli, mga kapatid. So, napakahalaga talaga ng mga aral na ating tinatalakay. Yan ay mga katotohanang dapat na tanggapin at pagyamanin, aalalahaning palagian. At upang hindi tayo maalis doon sa napakaganda, sabi nga ni Pastor Rafi, better and higher. Higher stage, inilagay tayo ni Lord, napakaganda. Kaya tayo patuloy na nag-aaralan, nagpapaalalahanan, nagtuturuan, upang ang bawat isa ay makaabot sa hangganan. Sakdal, walang kapintasan. Amen? Kaya ngayon po, yung talata na naibigay sa akin ay sa Romans 5:20 hanggang 21. Ganito po nasusulat. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Verse 21, kaya nga, kung papaanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Handaan natin na kaya lamang tayo nakalagay sa maganda at mataas na kalagayan, antas ng buhay, ay dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo na ating Panginoon. Amen. Tayo ay nasa panahon ng pananampalataya. Kaya lamang magandang ating buhay, tayo'y nakipag-isa at nanalig kay Hesukristo. Nung wala pa ang panahon ng pananampalataya, tayong lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Alam niyo naman yung kautusan. Siguro, ang tinatalakay dyan ay yung kautusan, yung Mosaic Law, yung kautusan ni Moises. Kasi wala naman tayo sa ceremonial law at wala rin tayo ron sa civil law. Ang epektibo, ang sinusundan nating gabay ngayon ay yung Mosaic Law. So dati, nasa ilalim tayo ng kautusan. Kaya naging alipin tayo ng kasalanan at maraming uri ng kasamaan, mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero salamat na lamang ang isang katotohanan ng Galatians 3:13. Lagi kong nababanggit kay Pastor yan. Kaya sabi ng Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Amen? Yung hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao, ang Diyos ang gumawa. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong ito ay hinatulan niya ang kasalanan. Napakagaganda niya mga katotohanan na yan. Kaya sabi nga ni Pastor Rafi kanina, lagi nating dapat na remembering, laging aalalahanin, ipapahayag upang hindi malimutan. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Ang sabi ng Biblia, ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya na. So magpakatatag nga tayo at huwag nang paaalipin uli. Sa Romans 7:12, ang sabi ron, ang kautusan ay banal. Ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ulitin ko, ang kautusan ay banal,
ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So, ang kautusan pa ba ang naglagay sa tao sa pagkasumpa? Matagal ko ring inisip-isip yung talata na yan na dahil sa kautusan ay napasumpa ang tao. So, kailangan talagang unawain natin mula sa simula. Ang sabi ng Romans 5 verse 12, sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kasalanan. Dahil dito ay lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. Yun ang pinapahayag ni Pastor Rafi kanina, Romans 3:23. Walang kapag-asa ang tao sa sarili niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya pala ang sabi ng mga awit, ako'y masama na, buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako ay isilang. Imbis na sa halip na ang minamana ng tao ay yung godly nature, ang ating daladala ng tayo ay iluwal ay yung Adamic nature na ipasa sa buong sangkatauhan, yung kasalanan ni Adan. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at minana ng buong sangkatauhan. At dahil sa kanyang kasalanan, lumaganap ang kamatayan. Amen? Ang isang katotohanan, bago pa man ang kautusan, naroon na ang kasalanan at kamatayan. Kasi panahon pa ni Adan, wala pa si Moises. Nawa, dinadahan-dahan ko para maintindihan natin pare-pareho. So bago pa man ang kautusan, naroon na ang kasalanan at kamatayan. Ngunit walang pinapananagot sa kasalanan kung wala ang kautusan. Halimbawa, yung pinto na yon. Labas-masok ang tao, okay lang. Pero kapag mayroong kautusan na bawal nang dumaan dyan, at dito na lang sa kabila, kada pasok mo dyan, nagkakasala ka. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Dahil walang utos, walang kasalanan. So, kung wala ang kautusan na nagiging sanhi ng kasalanan, kung walang kautusan, wala ring paglabag. So, sa 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung papaanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, unawain natin to. Merong first Adam at merong second. Amen? Merong ikalawang Adan. Sapagkat kung papaanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Napakaganda nun, mga kapatid. Kay Adan, ang bunga ay kamatayan. Ikaw rin, nasa sayo na. Kay Adan ka ba o kay Kristo? Kay Kristo, buhay ang ating kakamtan. Amen? Sa 1 Corinthians 15:45 hanggang 49, basahin nyo, yung unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Pero ang ikalawang Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang unang Adan ay mula sa langit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat hinubog sa pamamagitan ng alabok. Nilikha sa pamamagitan ng alabok. Pero ang ikalawang Adan, si Jesucristo, ay mula sa langit. Amen? So, mga kapatid, mula't mula pa, naroon na ang kasalanan at kamatayan. Tignan niyo yung counteraction ng God sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang tawag rito ay divine preservation. Alam niyo ba na sa lahat ng likha ng Diyos, tayo ang pinakamahal na mahal niya? Tayo kasi, hanap ng glory sa nature. Hala, the heavens declare the glory of God. Ang nalilimutan natin, hindi lamang sa nature nakatatak ang glory ni Lord, kundi sa tao, sa akin,
kay Pastor Rafi, sa inyong lahat. Alam niyo kung bakit? Tayo ay nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos. Tayo ay glory ni Lord. Amen? Kaya ipinipreserve, hanggat maaari, pinipreserve tayo ni Lord. Nung sa Noah's Ark, bumaha sa buong mundo. Pero na-preserve ang tao at ang bawat representative ng mga hayop. Sa panahon ni Joseph, nagtaggutom, pero pinreserve ng Diyos ang mga Hudyo na kanyang bayan, ating mga ninuno. Si Daniel, dahil sa kanyang matapat na pagsunod sa Diyos, na-preserve din siya. Yung mga Israelita sa Exodus, iningatan, binantayan, inalagaan ng Diyos. Amen? Kaya nga, sabi ng isang talata ng Biblia, totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao. Walang iba kundi si Jesucristo. Amen? Ito yung final preservation ni Lord kay Jesus Christ alone. Amen? Nandun lahat, ang love ni Lord, favor, grasya, awa, habag, na kay Lord Jesus lahat yan. Ang sabi ng John 1:17, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? At dahil si Jesus ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap ng abot-abot na kaloob mula sa Kanya. Kaya huwag ka magtaka kung bakit pagkaganda-ganda ng buhay natin ngayon. Spiritually, physically, morally, financially, lahat maganda ang buhay natin. Napakaganda mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, bawat araw, nalikhaan ni Lord at dapat na ipagsaya ano man ang kalagayan sa buhay. Kaya't kung papaanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat, ang kasalanan ng isang tao. At ang pagkapatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay sa lahat. Ako ngayon nag-post sa Facebook nung nakaraan. Ang ipinost ko ay kapatawaran at buhay sa lahat. Forgiveness and redemption. Kapatawaran at paglaya. Katubusan. Dalawang kahanga-hangang bunga ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala at pinawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Walang iba kundi si Jesucristo. Sa Romans 8, kaya nasasabi natin ng malayang-malaya, na now therefore no more condemnation. Wala na tayo sa kahatulan kay Kristo Jesus. Amen? Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan na nagdadala sa atin sa kamatayan. Kung tayo man ay buhay ngayon, ang bumubuhay sa atin ay ang Espiritong nagbibigay ng buhay. Amen? Yung hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao, ginawa ng Diyos para sa atin, para tayong lahat ay ma-preserve. Para ma-preserve ng maganda ang buhay ng bawat isa. Kaya ngayon, sa bawat isa, higit na maganda ang buhay. Higit na maganda ang kinabukasan. Amen? So, sabi ng Romans 4:15, kung walang kautusan, walang paglabag. Ang kautusan ay pinagkaloob upang ang kasalanan ay malantad. Malantad. Kasi halos hindi alam ng tao kung siya'y nagkakasala o hindi kung wala ang kautusan. Pero salamat na lamang at napakasagana ng kagandahang loob ng Diyos. Amen? Kung ang pagiging matuwid ng isang tao ay sa pamamagitan ni Jesus, kung ang pagiging matuwid ng isang tao ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa at sa pamamagitan lamang ni Jesus, bakit ibinigay ang batas? Tanungin niyo sa sarili niyo, bakit nasa atin ang kautusan? Kung kay Jesus lang, kung Jesus alone, na tayo ay magiging matuwid, maliligtas at maging marapat at tanggap sa harapan ng Diyos, para saan ang batas? Amen? Ano ang layunin ng kautusan?
So ang kautusan ay ibinigay para ipakilala ang kasalanan. Katulad ng nababanggit ko kanina, may hindi alam ng tao kung siya'y nagkakasala kung wala ang kautusan. Ang batas, ang kautusan, ang ating naging tagapagturo habang wala pa ang panahon ng pananampalataya. Upang tayo, ang batas mismo ang gamit ng Diyos upang tayo ay madala kay Hesukristo. Upang sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay mapawalang sala sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Amen? Kaya kapag sino man ang nagtuturo ng kautusan o ng batas, liwanagin natin, kahit na ang Ten Commandments na hindi naglalapit kay Kristo, maling kautusan yan. Hindi yan ang tama. Ang batas, ang kautusan ng Diyos, ang layunin, ang major role niyan ay dalhin ang mga tao, akayin ng mga tao, palapit kay Hesus Kristo. Amen? Sabi ng 1 Timothy 1:8, ang 1 Timothy 1:8, maganda, mabuti ang kautusan kung nagagamit ng tama. Kaya kapag hindi naakay ang tao palapit kay Kristo, mawawala ng kabuluhan ang pangangaral tungkol sa kautusan. Amen? Nung wala pa ang panahon ng pananampalataya, tayo ay alipin, mga bilanggo ng kautusan. Pagka sinabing alipin o bilanggo, ang meaning sa Greek word na ginamit ay protective custody. Iniingatan tayo nung batas. Hindi lamang tayo tinuturuan, kundi siya mismo ang nag-iingat sa atin. Amen? Protective custody. Paano ba tayong iniingatan ng mga kautusan ng Diyos? Ang kautusan, ipinapakita sa atin ang tunay na damdamin ng Diyos. Na mahal niya tayo at ayaw niya na may mapahamak kahit na isa. Amen? Tinuturo sa atin ang batas ng kautusan ng Diyos kung papaano ang tamang pamumuhay, kung ano ang marapat at kung ano ang hindi. Amen? Ini-expose, nire-reveal ng batas ang tunay na karakter, kalooban at purposes ng Diyos sa buhay ng tao. Bagamat nandun ang batas, pero yung kakayahan, wala. Tangi ang kakayahang makasunod sa batas, katulad ng binabanggit ni Pastor Rafi, ay na kay Hesukristo. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, nung siya'y nangangaral sa Matthew 17, dumating ako hindi para baliwalain ang batas. Sapagkat magaganap tiyak ang mga kautusan, hindi mawawala ang langit, hindi mawawala ang lupa, hanggat hindi nagaganap maging tuldok o kama ng kautusan. Dumating ako upang ipaliwanag at ganapin ang batas. Amen? Kaya sino mang na kay Kristo, hindi man niya namamalayan, nakakasunod na siya doon sa kautusan ng Diyos. Tandaan natin, laging puso ang tingin ng Diyos sa bawat tao. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya napakaganda mga katotohanan niyan, mga kapatid. So, sa Romans 5:20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. So, naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Pero ang grasya ng Diyos, dadalhin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen? Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, ang kasalanan ay naghari, na nagumpay at naging makapangyarihan, pero inaakay ang tao sa kamatayan. Pero ang kilos ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, grasya ang naghari, na nagumpay at tunay na makapangyarihan at inaakay ang tao
sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi ng Titus 2:11, lagi nating ipagpapasalamat sa Diyos na nahayag ang kanyang kagandahang loob. Hindi lamang para tayo iligtas, hindi lamang para tayo matubos, kundi para maakay tayo at matalikdan ang kasamaang naghahari sa sanlibutang ating ginagalawan. Sa gayon, makakapamuhay tayo ng maayos, matuwid, at marapat at nakalulugod sa Diyos habang inaantay natin ang mga huling araw, ang muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya nga, unawain natin, masarap mabuhay ayon sa grasya ni Lord. Kapag itong isang katotohanan, tangi ang pamumuhay sa grasya ni Lord, sa kanya kagandahang loob, ang ating mabisang sandata para tayo ay hindi mabihag ng legalism. Alam mo ba yung legalism? Yung puro batas, puro utos. Sabi nga ni Brother Terry, puro utos, puro utos. Masunod mo man, sabi nga ni Pastor Rafi kanina, masunod mo man yung siyam, lumabag ka sa isa, laglag ka pa rin. Kaya nasumpa ang tao. Imbis na napakaganda, mabuti at ganap ang kautusan, napasumpa ang tao dahil sa kahinaan at kawalan ng kakayahan. Pero nabanggit ko na kanina, ang kakayahang makasunod sa kautusan na tangi na kay Kristo lamang. Amen. At ang grasya ni Lord, ang kagandahang loob ng Diyos, ang tanging paraan para tayo ay makalaya sa legalism. Amen. Ang pamumuhay ayon sa grasya, ang pamumuhay sa biyaya, sa kagandahang loob ng Diyos. Pagka ang tao ay nadala sa pamumuhay sa kagandahang loob ng Diyos, tandaan natin, ito yung grace, nabubuhay tayo ngayon sa grace period. Grasya at awa lang ng Diyos, na kaya ang ganda-ganda ng buhay natin ngayon. Pagka natutunan mong mabuhay sa kagandahang loob ng Diyos, higit mong mapapahalagahan yung mga gift sa'yo. Hindi ka papayag na hindi magamit ng Diyos. Sa ating sarili, wala tayong sapat na kakayahan. Pero makikita mo, maiintindihan mo na kung wala ang Diyos, wala tayong silbi lahat. Nakuha niyo po ba? Ang pamumuhay sa kagandahang loob ng Diyos, magiging kang higit na maingat sa pagtanggap ng mga tagumpay. Amen? Mga success, achievement, accomplishment, hindi ka aako ng anumang honor and glory. Yan ay para sa Diyos lamang. Katulad ng ating mga pag-aaral nung nakaraan sa Isaiah 42 verse 8. Huwag ka kahit kurot. Huwag kang pumiraso dyan. Hayaan mong kay Lord lang lahat yan. Amen? Tayo, sa kamay ng ating Panginoon, mga instrumento, mga gamit lamang, mga tools. Amen? Sabi nga ng isang talata sa Isaiah 40:15. Isaiah 10:15. Yung bang palakol o ang lagari ay makakapag-utos sa kanyang Panginoon, tayo instrumento lamang. Yung pamalo, mabubuhat ba niya yung may hawak sa kanya? Basahin niyo yun. Isaiah 10:15. Tayo ay mga instrumento lamang. Salamat at tayo na pagagamit sa Panginoon. Pagka ikay nabubuhay sa grasya ni Lord, hindi mo aabalahin ang iyong sarili sa mga oras sa kilos at gawa ng iba. Kanya-kanyang pananagutan yan, mga kapatid. Tayong lahat, individually, haharap sa hukuman ni Kristo at magsusulit tayong lahat sa lahat ng ating mga gawa, sinabi, tinanggap, natutunan, pinag-aralan, lahat ng bagay sa ating buhay, ipagsusulit natin. At nawa, sa pagharap natin sa Panginoong Yesus, ang sabi ng 1 John 2:28, hindi tayo mahihiya. Amen? Kailangan laging handang-handa. At kapag ka ang tao ay natutong mamuhay sa kagandahang loob ng Diyos, magiging kang higit na mapangunawa, magiging kang tolerant, at magiging kang masayahin. Hindi ka na yung dating mapanuri, mapanghatol, mapanisi, maalis lahat yung mga negatibong, alam nyo ba yung prejudice, yung para kang bias?
Pagtingin mo sa tao, magiging equal lahat sa iyan. Kasi tayong lahat ay mahal ng Diyos. For God so loved us. Ganun lang kasimple yan, mga kapatid. At ang iyong buhay spiritual, magiging masaya. Maunlad. Makakahakbang ka tungo sa maturity. Amen? Yun, grasya ang buhay. Lagi tayong, dalawa lang yan. Kapag ka nabubuhay ka sa grasya ni Lord, hindi mo man namamalayan, iba ang makakapunan yan, yung aura mo, kakaiba. Mapupuna yan. Ewan ko kung nakikita niyo sa akin. Pero magiging kaibang-kaiba ang aura ng nabubuhay sa grasya ni Lord. Gayon din naman, kapag ka ikaw ay nabubuhay sa batas, sa mga kautusan, wala kang tulong dyan. Makikita rin sa mukha mo yan. Dalawa lang yan, mamili ka. Gusto mo ba ay magiging katulad ng mga Pariseyo? O ibig mo magiging kamukha ni Jesus? Ganun lang kasimple ang ang sabi ng Galatians 5:4, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin. Ulitin ko, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napawalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ulitin ko, ang nagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay napawalay na kay Kristo at nawala na ng karapatan sa habag ng Diyos. Magkarugtong yan, mga kapatid. Topic ni Pastor Rafi at itong topic natin. Manatili tayo sa grasya ni Lord. Ngayon, sa Galatians 5:6, ang sabi, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang mga rituals, mga seremonyas, mga panlabas na anyo ng kabanalan. Wala nang halaga yan. Ang mahalaga ay ang mga gawang udyok ng pag-ibig. Bunga ng pananampalataya na udyok ng pag-ibig. Makita nawa sa ating lahat yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Maraming salamat, Minister Boy. Ayan yung basahin ko muli po itong Psalm 77, no? Bago yung announcement. Sa verse 11, itutuloy natin hanggang verse 15. Sabi rito, I will remember your great deeds, Lord. I will recall the wonders you did in the past. I will think about all that you have done. I will meditate on all your mighty acts. Everything you do, O God, is holy. No God is as great as you. You are the God who works miracles. You showed your might among the nations. By your power, you saved your people, the descendants of Jacob and of Joseph. Ngayon, nawa, ang pagtuturong ito, mga kapatid, ay ma-inspire tayo sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, meron po tayong announcement, mga kapatid. Yan. Announcement, Family Affair sa Baguio, October 25 and 26. Yan po ay Sabado at Linggo para makapag-leave na. So, details to follow. Pakalawa, Docmon Fidere is offering lifetime pneumonia vaccine, 5,500. This time, 20 strains na po siya. Available for 2 years old and up. At yung mga nagpa-vaccine dati ng 13 strains lang, pwede na din po i-upgrade. Deadline for registration is extended till July 31. Schedule of injection is on August 3. Dito po sa ating Parañaque Worship Center. Payments can be arranged on the day itself. You may contact Sister Jam. Sino pa lagi dyan? Sa Jam Mercado, or magpasabi po kayo sa mga worker assigned sa inyo. Yan po, mga kapatid. At ngayon, mag-e-end po kami ni Minister Boy sa repeat new song of the week, Jesus, Ikaw ang Diyos, composed by Minister Ariel Boha. Maraming po salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you.
kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Ikaw ang aming kanlungan at tanggulan, at handang saklolo sa kaguluhan. Kaya't ako ay lalakas, paglingap mo'y mamamalas sa bawat sandali na buhay ko. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Paglingap mo sa'kin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Paglingap mo sa'kin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Pagkat ikaw ang Diyos, ikaw Jesus. Pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Second Timothy 2:2